Gago ka, Jeho! Sigaw na pagalit ni Brandon. Hindi lang yan ang aabutin mo sa amin. And don't try me, Jeho. Dahil dayo ka lang dito. Madiing sabi nito at sabay silang humalakhak. Naikuyom ng mahigpit ni Jeho ang kanyang dalawang kamao. Agad din napatayo si Jeho mula sa pagkakaluhod niya upang ambahan ng malakas na suntok si Brandon. At nasapul niya agad ang mukha nito. Ngumisi si Jeho dahil nakaganti siya agad. Putok ang labi ni Brandon at malakas na sinipa niya ang kaliwang binti nito. Kaya ito napaluhod. Ngunit inambahan siya ng malalakas na palo sa kanyang ulo. Nang tamaan niyo ng isa sa mga kasama ni Brandon. Kaya nagkaroon ng malaking sugat doon si Jeho. Kaya ito natumba sa semento. Aambahan na naman sana ulit ng malakas na hampas ng kahoy sa katawan ni Jeho. Nang biglang sumigaw si Kyril. Tama na yan! Sigaw nito. Lumapit ito sa duguan na si Jeho. Sumugod na din si Lucio upang awatin ang mga kabataang kasama ni Brandon na hanggang ngayon ay namimilipit pa sa sakit sa natamong malakas na pagkakasipa sa kaliwang binti nito. Napaluhod si Kyril sa duguang si Jeho at malamyos niyang hinaplos ang nadurugong ulo nito. Jeho, idadala ka na namin sa ospital, nanginginig nitong sabi. Is he okay? Tanong ni Lucio. Umiling ako sa tanong na yun ni Lucio. Wala siyang malay, Lucio. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Agad na binuhat ni Lucio ang kanyang pinsan. Kahit na mabigat ito'y nagawa pa din niyang maidala sa dala niyang sasakyan at mabilis ding sumakay ako. Upang alalayan si Jeho sa may backseat habang patuloy pa din sa pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. Pinasibad ni Lucio ng mabilis ang sasakyan upang makarating din kami agad papuntang private hospital. Agad na inasikaso ng mga hospital staff pagkadating pa lang nila doon. Halos man lambot na ang tuhod ni Kyril dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ni Jeho. Napakarami nitong natamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito at pinakamalala ang natamo niyang sugat sa may ulo. Tinawagan din agad ni Lucio ang ilang mga pamilya nila, subalit nagdadalawang isip pa ito kung kokontakin ba din ang kanyang mommy. Mommy ni Jeho, at baka magkasagutan lang ang kanilang lola at ang mommy niya kapag nagkita sila dahil sa hindi magkasundo ang dalawa, dahil lamang sa hiwalay na ang kanyang mommy at daddy. Makalipas ang ilang mga oras at pasado 9:00 na ay agad na dumating ang mga pamilya ni Jeho na kasalukuyang ginagamot na ng mga doktor. Dumating din agad ang daddy ni Jeho na halos magkasabay lang ng pagdating ng kanyang dating asawa na ngayon ay hiwalay na dahil lamang sa nagkaroon ng kalaguyo ang kanyang dating asawa. Nagkasamaan ang tinginan ng dalawa. Nakita naman yun ni Lucio. Tito, tita, huwag niyo po sanang dalhin dito ang galit niyong dalawa. Alang-alang man lang sana kay Jeho. Sabi ni Lucio. Don't worry, iho. Ang anak ko lang ang ipinunta ko dito. Sabay irap nito sa daddy ni Jeho. Napatingin ito sa may gawin ni Lucio at nakita niyang babaeng si Kyril na halos puro man siya ng dugong nasa damit nito. And who is she? Malamig niyang tanong kay Lucio na siyang ikinatingin din ni Kyril sa babaeng nagsalita. She's a friend of Jeho, tita, and she's Kyril. Sagot agad ni Lucio. No, singit ng daddy ni Jeho. She's our son's fiancé. Diretsahang sabi ng daddy ni Jeho. Para akong nanigas sa kinauupuan ko dahil sa kanyang sinabi. Gusto ko sana siyang ngitian subalit baka sa kanyang mukha ang naiinis dala ng pagkagulat. Tumalim din ang kanyang pagkakatitig sa akin at lumapit pa ng husto sa akin. Hindi namin maialis ang pagkakatitig namin sa isa't isa dahil sa mga matang walang nais bumitaw. Napa-cross arm pa ito bago pa man magsalita. You may go now and change your clothes. Sabi nito, saka naupo sa kabilang upuan. Ayaw ko pa sanang umuwi dahil gusto ko pang malaman kung ayos na ba si Jeho. Kung ano ang kanyang kondisyon ngayon. Kaso'y hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang doktor na gumagamot sa kanyang mga natamong mga sugat. Halika na, Kyril, ihahatid na kita. Salita ni Lucio mula sa aking tabi. Mapait akong ngumiti sa kanya at sumunod na lang sa kagustuhan nila. Tumayo ako't nakasunod lang kay Lucio. Huminto ako sa gawin ng daddy ni Jeho at nagpaalam sa kanya. Agad naman itong sumang-ayon at umalis din kami agad ni Lucio pagkapaalam namin. Magiging okay din si Jeho. Malakas kaya yun. Kaya huwag ka nang malungkot.
Sabi ni Lucio nang papaalis na kami pa uwing apartment. Napabuntong hininga ako. Sana nga, tipid kong sagot. Narating din namin agad ang apartment. Inayos ko agad ang kanyang mga gamit at sinilid sa isang bag. Saka ko inabot kay Lucio pagkatapos. Don't worry, Kyril. Everything will be okay. Sabay pisil sa aking 2 pisngi. Inismiran ko siya at agaran kong tinanggal ang pagkakapisil ng kanyang 2 kamay sa nakapisil sa aking pisngi. Ginawa mo naman akong bata sa pinaggagawa mo eh. Ngumiti siya ng tipid. Ang cute mo kasing bata. Sira ka talaga, Lucio. Tumawa lang ito. By the way, mag-lock ka ng pinto ha. O kaya, doon ka na lang muna kay Auntie Minda. Doon ka na muna matulog. Para just to make sure na okay ka. Alalang sabi nito. Huwag ka mag-alala sa akin. Maayos lang ako dito. Sige na, puntahan mo na sila doon. Pagtataboy ko sa kanya. Umalis agad si Lucio at naiwan mag-isa si Kyril sa apartment. Agad niyang inasikaso ang kanyang sarili upang matapos na niya ang kanyang mga naiwang trabaho kanina. Nang matapos na siya sa paglilinis, nagpahinga muna siya sa sofa at doon na din siya nakatulog dala ng matinding pagod. Kinabukasan nagising na lamang siya, dala ng matinding lamig sa kanyang katawan. Nakalimutan pala niya itong patayin ng aircon dahil sa napasarap ang kanyang pagtulog kagabi. Bumangon siya at tamad na kumilos ang kanyang katawan. Iniisip pa niya kung dadalawin ba niya si Jeho o hindi dahil naroon pa ang kanyang ina nakabantay sa kanya. Maaga pa naman kaya agad na siyang kumilos dahil naisipan niyang dalawin na lang niya si Jeho doon sa hospital. Pinagsabay niya ang pagluluto at paglilinis sa loob ng apartment. Nang matapos na siya ay agad na itong naligo. Past 8 na tapos si Kyril at papunta na siya ngayon sa hospital. Nilakad na lamang niya papuntang paradahan ng jeep. Total malapit lang naman ito mula sa apartment. Agad din siyang nakasakay sa jeep. Malapit lang naman ang hospital dito, kaya mabilis lang siya nakarating. Ramdam niya ang kaba nang papalapit na siya sa kinaroroon ng private room ni Jeho. Hindi ko na napansin ang mga taong nasa paligid ko dahil sa dagundong ng kaba sa aking dibdib. Hey, Kyril! Sabi ni Lucio nang makasalubong ko siya. Siyang unang nakapansin sa akin dahil parang tuliro ang utak ko ngayon. Ewan ko ba, parang feeling ko ay kakatayin ako nitong araw na to. Are you out of your mind? Kunot noong tanong nito. Ha? Napakamot na lang siya sa sariling ulo. Have you had your breakfast yet? Tanong niyang muli. Oo, tapos na. Agad kong sagot. Kamusta na si Jeho? Tanong ko na may pag-aalala. He's okay now. Gising na siya. Unfortunately, nariyan ang kanyang mommy. Siyang nagbabantay mula pa kagabi. Nalungkot ako sa sinabi niya. But you can try to visit him. Mababa ka sa mukha ko ang tuwa at lumapad ang pagkakangiti ko. Pero, paano ang kanyang mommy? Sasamahan kita, don't worry. Sinamahan ako ni Lucio papasok sa private room hospital. Pagkapasok namin dalawa ay nadatnan naming naroon ang kanyang mommy na sinusubuan ng pagkain ng kanyang anak. Tumingin sa gawin namin ng dalawa at tila nakaistorbo pa kaming dalawa ni Lucio dahil sa sama ng kanyang tingin. Bakas naman sa mukha ni Jeho na tila blanco ang kanyang itsura. Lucio! You don't know how to knock the door? Inis nitong sabi. I'm sorry, tita. Kakalabas ko lang kanina galing dito. You better shut up, Lucio! Galit nitong sabi. Napakamot ng ulo si Lucio. Hinawakan ko ang braso ni Lucio at nagkatinginan kaming dalawa. Aalis na lang ako. Bulong ko sa kanya. Saka ko binalik ang pansin sa gawin nila Jeho. Subalit sa kanyang mami ako nakatingin. Ma'am, lalabas na lang po ako. Pasensya na po sa istorbo. Gusto ko lang po talaga bisitahin siya at kamustahin. You don't need to worry about my son. Ngayon nakita mo na siya. Pwede ka nang umalis. Pagtataray niyang sabi. Simple akong ngumiti at napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Lucio. Lalabas na sana kaming dalawa ni Lucio nang magsalita si Jeho. Stay here, Kyril. Diretsong sabi nito. Agad akong lumingon sa kanya pero nakataas ng isang kilay ng kanyang mami. Nakita yun ni Jeho at tinawakan niya ang kamay ng kanyang mami. Ma'am, siya na muna magbabantay sa akin.
But son, matigas niyang sabi. Mom, please. Kailangan niyo din magpahinga. Siya na munang mababantay sa akin sa ngayon. Pilit niyang sabi. Nagpipigil sa galit ang kanyang itsura dahil sakita sa kanyang itsura ang pagbuntong hininga ng malalim. Okay, son. I will allow her to be here at this time. I'll be right back here later or before dinner. Sabay irap niya sa akin. Patayo na ito at kinuha nito ang kanyang bag sa may sofa. Tumabi ako sa gilid ng papalapit na siya sa may pintuan. Makakahinga na ako ng maluwag. Subalit nahinto ito sa may harapan ko. Akala ko'y lalabas na siya dito sa loob ng silid nang magsalita ito ng pabulong. Kailangan nating mag-usap sa labas. Mahinang sabi ng mami ni Jeho na tanging ako lang ang nakarinig dahil naupo na agad si Lucio sa may sofa at lumabas na din ito agad ng kwarto pagkasabi niya. Sumunod na lang ako pagkalabas niya. Matinding kabang nararamdaman ko habang nakasunod sa kanya. May namumuong pawis na din sa aking noo nang mahinto kaming dalawa malapit sa may hagdanan. Tinaasan ako ng isa niyang kilay habang naka-cross arm ang kanyang dalawang braso. So, bago ko umpisahan ang mga sasabihin ko sa'yo, sinamaan muna niya ako ng tingin. Inumpisahan niyang tumingin sa ibaba hanggang sa papataas na ng kanyang tingin sa akin. At muling nagtama ang aming mga paningin. Simple akong ngumiti habang masama ang kanyang pagkakatitig sa akin. May dumi po ba ako sa muka, ma'am? Walang hiya-hiya kong sabi. Mas lalo lang naningkit ang kanyang mga mata dahil sa mga binigkas kong mga salita. Ang kapal ng pagmumukha mong pikutin ng aking anak. Hindi ka nababagay sa kanya dahil isa ka lang basahan para sa kanya. Walang paligoy-ligoy niyang sabi. Halos tapakan na niya ang aking pagkatao. Ngumiti lang ako sa kanya at iyon lang ang tangi kong isinagot. Muli na naman niya akong minasamaan ng tingin, gaya ng kanina kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ako papayag na sa'yo maikasal ang aking kaisa-isang anak. Habang maaga pa lumayo ka na. Layuan mo na ang aking anak. I'm warning you. Sabay duro niya sa aking mismong muka. Hampas lupa. Dagdag niya pang sabi habang hindi pa niya inaalis ang hintuturo niya sa aking harapang muka. Agad ko yung tinabig. Nagulat siya sa ginawa ko. Lumaki ang kanyang dalawang mga mata at pinamewangan niya ako. How stupid you are! Ang tapang mo naman para gawin sa akin ang bagay na yan. Kasabay niyo ng malakas na sampal mula sa aking kaliwang pisngi na halos tumabingi na ang mukha ko. Napahawak ako sa mismong pisngi ko kung saan niya ako sinampal. Huwag mong uubusin ang pasensya ko dahil wala akong modo sa mga taong katulad mo. Leche? Sabay tulak pa niya sa aking balikat habang hawak-hawak ko pa din ang aking pisngi. Muntikan na akong mahulog ng hagdanan kung hindi lang ako nakahawak sa may railings ng hagdanan. Tumawa pa ito ng matinis nang makaalis na siya. Tumulo ang aking konting luha sa aking dalawang mata dahil sa kanyang ginawa. Nashock ako dahil hindi ko akalain na hindi inaasahan itong mangyayari sa akin dahil sa kanyang ginawa. Napakalupit ng mami ni Jeho. Pumalik ulit ako sa loob ng silid ni Jeho. Tumingin ang dalawa sa akin pagkapasok ko. Hawak-hawak ko pa din ang aking kaliwang pisngi dahil ramdam ko pa din ang pananakit nito. San ka ba nagpunta? Tanong ni Lucio nang makaupo na ako sa kanyang tabi. Nagbanyo lang ako. Tipid kong sagot. Hindi ako makatingin kay Jeho dahil alam kong nakatingin ito sa akin. What? May banyo naman dito sa loob ha. Bakit kailangan mo pang lumabas? Wala na sa isip ko yon. Pasensya na. Paumanhin ko habang tinatakpan ko ng mahaba kong buhok ang kaliwa kong pisngi. So paano yan? Ikaw na munang bahala rito kay Jeho. Kailangan ko na din umalis agad. Sige, tipid kong sagot. Naiwan kaming dalawa ni Jeho dito sa loob ng kanyang silid. Narito ako sa may sopa na prenteng nakaupo. Wala man lang sa amin ang gustong magsalita. Hindi ko ba alam kung bakit nagkakahiyaan ba kaming dalawa dahil sa walang imikang nangyayari. Tumayo ako't lumapit sa kanya. Naupo sa may malapit na upuan sa tabi ng kama niya. Tipid akong ngumiti. Pero parang wala sa ayos ang mukha nito dahil pagod ang kanyang itsura. Sobrang dami din ang kanyang natamong mga sugat. Ang iba naman ay may malalaking pasa sa kanyang katawan. Kamusta? Tanong ko nang hindi ito nakatingin sa akin.
Parang ang layo ng kanyang iniisip ngayon. Okay na ako. Malamyan itong sagot. Ano bang nangyari at bakit ganun ka na lang nila saktan? May atraso ka ba sa kanila? Sunod-sunod kong tanong. Wala. Tipid niyang sagot. So, type ka lang nila bugbugin? Ganun ba? Tanong kong muli. Hindi ito sumagot. Bagkus ay napatingin agad ito sa akin. Nangunot ang kanyang noo sa hindi ko malaman ang dahilan. What happened to your face? Tanong nito. Napatakip agad ako ng buhok sa aking pisngi. Nagtataka ako kung bakit ito pa ang kanyang napansin. Napaupo siya agad sa hinihigaan niya at hinawi ang aking buhok na itinatakip ko sa aking pisngi. Nagulat ako sa ginawa niya dahil hindi ko akalain na gagawin niya ito. Wala lang to. Agad kong sagot, saka tinakpan ko din agad ang aking pisngi gamit ang kaliwa kong palad. Don't lie to me, Kyril, because I know what happened to you. Is my mom who did that? Turo niya sa aking pisngi. Umiling ako ng paulit-ulit. Nadapa lang ako kanina dyan sa labas nang papasok sana ako dito sa loob. May nakabanggaan kasi ako kanina sa kakamadali ko. Nauutal kong sabi, I don't believe what you said. Paano magkakaroon ng bakat ng kamay dyan sa mukha mo kung sa daan ka napasubsob? Paano nagkaroon ng kamay sa daanan? You're not telling the truth. Mahabang sabi nito. Ano kasi, may lamok kaninang dumapo sa pisngi ko kaya nasampal ko ng malakas yung mukha ko. Palusot ko na lang pero nangunot muli ang kanyang noo. I will count you to 3. Magsasabi ka ba ng totoo? O kung ayaw mo naman sabihin, may ipapagawa na lang ako sa'yo. Ano namang ipapagawa mo sa akin? Agad kong tanong, ngumisi ito ng nakakaloko. Bago ko sabihin sa'yo, mamili ka muna kung anong gusto mo. Sabi nito habang nakatitig lang ito sa akin na nakangisi pa din. O sige na, sabihin mo na kung anong ipapagawa mo sa akin. Walang paligoy-ligoy kong sabi. Inismirang ko siya subalit yung ekspresyon ng kanyang muka ay parang naguwagi. I will give you 3 things you should do and don't make any complaint dahil dadagdagan ko lang yung ipapagawa ko sa'yo. Seryosong sabi niya. Okay, fine. I'm ready. Confident kong sabi. Kiss me on my lips in 5 minutes. Laglag ang aking panga nang marinig kong kanyang sinabi. Remember what I've told you. Madadagdagan ng ipapagawa ko sa'yo kapag nagreklamo ka. Suminghal ako't hindi ko magagawa ang kanyang mga sinabi. Umuulang ako dahil alam kong hindi ganito ang kanyang ipapagawa. Hindi kita hahalikan sa labi, no? Kaya manigas ka dyan. Ang dami mo talagang alam na kalokohan. Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Inis kong sabi sabay irap ko sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata sa pagkasabi kong yun. 1. Unang bilang niya ngunit hinayaan ko lang yon. 2. Pangalawang bilang niya. Ay naku Jeho, kahit pilangan mo ko, hindi ko pa din gagawin yun. Sabi ko habang pinanlalakihan ko siya ng 2 kong mga mata. 3. Kasabay yun ang biglang paghalik niya sa aking labi. Nagulat ako sa ginawa niyang yun. Napamulagat ako sa pagkakahinang ng mga labi namin sa isa't isa. Halos maduling na ako sa pagkakatitig namin sa aming mga mata. Napahawak ako sa kanyang braso upang pigilan siya. Subalit umungon lang ito dahil sa natamo nitong mga sugat at pasa sa braso. Kaya wala na akong nagawa kundi hayaan na lang siya sa gusto niyang gawin. Kahit na wala pang nabubuong pag-ibig sa pagitan naming 2. Hindi ko alam kung tama bang ipaubaya na lang basta sa kanyang nangyayari sa ngayon. Pilit niyang iniaawang ang aking nakatikom na labi at kusa na lang itong umawang. Hindi ako marunong dahil first time ko to. Ganun pala ang pakiramdam. Kahit halik pa lang ay parang may nararamdaman na akong kakaiba. Napakunot ako ng noo at napaisip. May dalaw pa ako ngayon? Ngunit kakatapos ko lang naman nung nakaraang 2 linggo. Bigla siyang napahiwalay sa aking labi dahil sa nahalata nitong pagkunot ng aking noo. Why? Bigla niyang tanong. Hindi ko masabi sa kanya dahil pakiramdam ko. Grabe nang nararamdaman ko. Nasapo ko agad ang aking noo. Is there something bothering you? Tanong niya ulit. Nakaihi na ata ako. Bigla kong sabi.
Napahawak ako bigla sa aking bibig dahil bigla na lang ba lumabas sa aking bunganga ang salitang yun. Buhat? Gulat niyang tanong. Halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Let me see. Can you stand up? Umiling ako. But why? Tanong niyang muli. Ewan ko. Nangyari nang to nung halikan mo ko ng matagal. Tumawa siya ng tumawa na akala mo'y walang nararamdaman sa kanyang ulo at katawan. Tapos panay sulyap niya pa sa akin. Hoy, Jeho! Baliw ka ba ha? May damage na yata yung utak mo. Napadiin tuloy ang pagkakasabi ko dahil sa namumula na ang kanyang mukha sa kakatawa. Anong nangyari sa'yo? Inis kong tanong sa kanya dahil hindi na siya makausap ng maayos. Ayos yan. Sabi nito sabay kunot ng aking noo. Ang alin? Tanong ko sa aking sarili. Tumayo na lang ako upang magpunta ng banyo para tingnan kung bakit ba yun ganun. Pero agad niyang hinawakan ang aking kamay. Kaya napasubsob ako sa may gitna niyang parte. Napumulagat ako doon dahil saktong mukha ako. Agad din akong napatayo dahil hindi ko sinasadya na doon ako mapapasubsob. Napatingin ako kay Jeho. Seryoso ang kanyang mukha. Sorry. Hindi ko sinasadya. Kasalanan mo naman eh. Giit kong sabi. It's okay, sweetheart. Sabi nito na malumanay na boses. Pwede mo ba akong samahan magbanyo? Napasimangot ako. Please? Kanina kasi hindi ka nagbanyo kaninang narito ang mami mo. Narito din naman si Lucio ah. Bakit hindi ka na lang sa kanya nagpasama kanina? Ano ba yan? Ako pa talaga? Reklamo ko. Ikaw ang inaantay kong gagawa nito eh. Ikaw ang gusto ko. Ayoko, ikaw na lang. Kaya mo naman yan mag-isa. Singhal ko. Iniwan ko na siya at naupo na lang sa sofa. Pinanonood ko lang siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong napatayo. At wala pa sa wisyo ang kanyang pagkakatayo. Kaya agad ko naman siyang tinulungan. Ako na, baka madulas ka pa sa ganyang pagkilos mong yan eh. Let me do this. Maupo ka na lang doon. Sabi nito na mukhang nagtatampo agad. Hindi ako pumayag sa gusto niya kaya ako nang nasunod sa aming dalawa. Sinamahan ko siya hanggang loob ng banyo dahil hawak-hawak ko pang dextrose. May dextrose stand holder naman kasi ito. Bakit hindi niya pa dun ilagay? Oo nga, ang tanga ko din. Dahil hindi ko din yun naisip kanina. Ano to? Para-paraan ba to ni Jeho para samahan ko lang siya dito sa loob ng banyo?